Morning, for today, third day ng ating pagbabasa ng muli pagbabible reading na time check 9:15 AM. So ito na tayo sa bago tayo mag-umpisa, meron tayong lumabas dito na unang verse na napakaganda rin, 1 Corinto 10:31. Ito ang may sasagot ko riyan. Ano man ang iyong gawin, kumain man uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng Diyos. So, napakaganda ng morning verses na binigay sa atin ni 1 Corinto. So, start na tayo dun sa last part na binasa natin sa 1:8. Scroll lang natin. Yung inalign, dito na pala. Sa inalign ko last align yun. Sa light mo yun. Dito tayo huminto kagabi. So, lagi kong kasama ang nagsugo sa akin at hindi niya ako pababayaang mag-isa. Dahil lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakalugod-lugod sa kanya. So, dito na tayo sa ang katotohanang nagpapalaya sa tao. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong sumusunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod kayo. Diba? Yan pa lang. Sa unang binigay sa atin, sinabi ni God na, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong sumusunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod kayo. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila kay Jesus, nagmula kami sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naging alipin ng kahit sino. Bakit sinasabi mong palalayain kami? Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So, totoo to Yan, na once na tayo ay patuloy tayong namumuhay sa mga maling gawain o maling pamumuhay, ay magiging alipin tayo ng mga kasalanan. Ano yung ba tayo naging alipin? Dahil yung sin kasi galing yan kay Satan So, yan yung nagiging reason para maging alipin tayo ng mga kasalanan natin. At mas nangibabaw sa atin yung pagkakaroon ng pagkakasala kaysa gumawa ng kabutihan. Ang alipin na hindi namamalagi sa isang pamilya sa habang panahon. So, ang alipin daw ay hindi namamalagi sa isang pamilya sa habang panahon. Ngunit ang anak ay namamalagi magpakailanman. Kaya kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo. Alam kong galing kayo sa lahi ni Abraham, pero tinatangka ninyo ka akong patayin. Dahil ayaw ninyong tanggapin ang mga itinuturo ko. Sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay na nakikita ko sa aking ama, ngunit ginagawa naman ninyo ang naririnig nyo sa inyong ama. Sinabi ng mga tao, si Abraham ang aming ama. Sumagot si Jesus, kung totoong mga anak kayo ni Abraham, tinutularan sana ninyo ang mabubuting gawa niya. Ngunit tinatangka ninyo akong patayin. Kahit sinasabi ko lang sa inyo ang mga katotohanang narinig ko mula sa Diyos, hindi ginawa ni Abraham ang mga ginagawa ninyo. Ang mga ginagawa nyo ay katulad ng ginagawa ng inyong ama. Sumagot sila kay Jesus, hindi kami mga anak sa labas. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus sa kanila. Kung ang Diyos nga ang inyong ama, mamahalin sana ninyo ako. Dahil nanggaling ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi sinugo ako ng Diyos. Hindi nyo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi nyo matanggap ang aral ko. Ang diablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa nyo. Siya ay mamamatay tao mula pa sa simula
at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. So, ito pala ang Diablo ay lumabas na sa kwento niya, no? Pinakilala na ni Lord yung si Satan dito. Dahil sinasabi niya, ang Diablo ang inyong ama at kung anong gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas na sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya'y pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. So, yung kasalanan ay nagmula kay Satan. So, every time na gumagawa tayo ng sin, ay si Satan pala ang ating sinusunod at pinakikinggan. Siya yung nangingibabaw sa atin o parang sinasabi na rin na siya yung sinasamba natin kung ganun. Hindi si Lord yung sinasamba natin kung napupuno tayo ng kasamaan. Ngunit ako ang pawang katotohanan, ang mga sinasabi ko at ito ang dahilan kung bakit ayaw ninyong maniwala. Sino sa inyo makakapagsabi na nakagawa ako ng kasalanan? So, nagtanong na si Lord. Wala. Sabi ng mga tao, bakit ayaw nyo akong paniwalaan kung katotohanan na sinasabi ko? Ang mga anak ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit hindi kayo mga anak ng Diyos kaya hindi kayo nakikinig. Si Jesus at si Abraham. Sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, tama nga sinabi naming isa kang Samaritano at sinasaniban ng mga masamang espiritu. Sumagot si Jesus, hindi ako sinasaniban ng masamang espiritu. Pinararangalan ko lang ang aking ama, ngunit ipinapahiya ninyo ako. Hindi ko hinahangad ang sarili kong karangalan. Ang ama ang naghahangad na parangalan ako ng mga tao at siya ang makapagpapasya na tama ang mga sinasabi ko. So, sa part na to, siguro after tingin ko sa akin, sa tingin ko, 'di ba? Bago pa lang bumaba si Lord dito sa lupa, alam niya na yung kakalabasan at alam na ni Lord na ganito yung mangyayari, pero kumbaga tumingin pa rin si Lord ng pag-asa na merong magiging magandang nakita pa rin ni Lord na magkakaroon ng magandang bunga yung pagbaba niya sa lupa, na magkatamang tao siya para sa sanlibutan. At yun yung nakikita ko na reason kaya ginusto niya pa rin magkatamang tao para sa atin at itubusin yung mga kasalanan natin, dahil ganito niya kamahal yung sanlibutan. Kaya inalay niya pa rin yung kanyang buhay, ano man yung pinagdaanan niya na worst sa mga tao nung panahon, ay patuloy pa rin siyang nagmahal. Nakita niya pa rin yung pagmamahal, pag-asa para sa bawat isa na maging mabuti yung mga tao at magkaroon ng mabuksan yung mga puso't isipan natin o nila sa panahon noon. Hindi ko hinahangad ang sarili kong karangalan. Ang ama nang naghahangad na parangalan ako ng mga tao, at siya ang makakapagpasya ng tama ang mga sinasabi ko. Sinabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang sumusunod sa mga aral ko ay hindi mamamatay. Diba? Ang ganda ng sinabi niya. Sinabi niya sa mga tao na sino man ang sumunod sa kanya sa pangaral nito ay hindi mo na mamamatay. Sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo, sigurado na kami na sinasaniban ka nga ng demonyo. Si Abraham ay namatay at ganun din ang mga propeta. Pero sinasabi mong hindi mamamatay ang sino mong sumusunod sa aral mo. So, ito kasi yung punto dito ni Lord. Hindi yung literal na porket sinabi niya hindi ka na mamamatay, literal na hindi ka na mamamatay sa mundong to, sa lupa na to. Ang punto ni Lord pag nagkaroon ka ng nung sinasabi niyang buhay na walang hanggan, panghabang buhay na wala ng paghihirap at wala ng
pighati, wala na lahat. Puro pagmamahal lang at kasiyahan ang meron sa Panginoon. Yun ang ibig niya sabihin, na hindi ka na mamamatay. Kasi alam naman natin sa buhay natin sa mundong to puro pagsubok, pighati, kalungkutan, nandito na lahat Pero yung sinasabi ni Lord sinasabi niyang wala ng kamatayan, ito na yung wala ng paghihirap. Puno lang ng pagmamahal at pag-asa at kasiyahan ng papupuri ang mararanasan doon sa piling ng Panginoon. Mas dakila ka pa ba sa aming ama, sa ama naming si Abraham? Kahit siya at ang mga propeta ay namatay, sino ka ba sa akala mo? Sumagot si Jesus, kung ako lang ang magpaparangal sa sarili ko, wala itong saysay. Ngunit ang Ama na sinasabi niyong Diyos ninyo, ang siyang magpaparangal sa akin. Hindi niyo siya kilala, ngunit ako kilala ko siya. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, magiging sinungaling akong tulad ninyo. Ngunit kilala ko talaga siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Natuwa ang ama ninyong si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang aking kapanahunan. Nakita nga niya ito at natuwa siya. Sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa kanya, wala ka pang 50 taon, paano mo nasabing nakita mo na si Abraham? So, ito pa lang, 'di ba, na nagbe-base kasi yung sa panahon nun kasi parang tayo kasi dahil sa lagi nating sobrang talino ng mga tao noon Totoo nga Dahil yung sa unang sa Genesis na pinagbawal niyang kainin yung bunga. 'Di ba sinabi ni Lord na pag kinain mo yung bunga na 'yan, ang kapalit nito ay kamatayan. Ikaw ay mamamatay. So tayong mga tao, dahil na pasaway tayo, nalaman natin yung mabuti at sa masama, dahil nagkaroon na nga ng isip ang tao at naging, sinabi nga sa na pag kinain yung bunga na yun, na magiging katulad na natin yung pag-iisip ni Lord. Pero hindi na totally natin naging katulad yung mind ni Lord. Pero yung dahil nagkaroon tayo ng karunungan sa mga sa masama at mabuti, naging worse lalo yung kinahinatnan ng mga buhay ng mga tao. Simula nang nagkaroon sila ng karunungan at nakain yung bunga na ito. Dahil doon na nag-umpisa yung kapahamakan sa mga tao na nilikha ni Lord, dahil masinunod nila yung gusto nila, nangibabaw sa kanila yung kasalanan. So ayan, 'di ba? Tingnan mo naman, kung papansinin mo, sinabi daw mga pinuno ng mga Hudyo sa kanya, wala ka pang 50 taon. Paano mo nasabing nakita mo na si Abraham? So 'di ba, parang sobrang dami ning alam ng mga tao. Bumabase lang sila sa sa nakikita nila sa mundo, sa mundong meron sila, sa batas na meron sila sa mundo. Hindi nila nakikita yung yung kapangyarihan na mayroon si Lord at yung kabanalan nito. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo ang totoo, bago pa ipanganak si Abraham, nariyan na ako. Dahil dito, pumulot ng mga bato ang mga tao pang batuhin siya. Pero nakapagtago si Jesus at umalis sa templo. So, ayun. Grabe na pala tayo magdaanan ni Jesus Christ. Kasi talagang ayaw siyang tanggapin ng mga tao. Talagang inuusig siya. Grabe, no? Napakahirap ng mga pinagdaanan niya bilang isang Diyos, na gusto lang naman niya mamulat tayo sa katotohanan, ngunit naging bulag ang sanlibutan. Sa 1:9 na tayo. Pinagaling ni Jesus ang isang bulag. Habang naglalakad si Jesus, may nakita siyang isang lalaki na ipinanganak na bulag. Tinanong ni Jesus, so ito na tayong panglimang panggagamot niya sa lupa yung paggawa niya ng milagro. Tinanong si Jesus ng mga tagasunod niya, Guro, sino po ba ang nagkasala at ipinanganak siyang bulag? Siya po ba o ang mga magulang niya? Sumagot si Jesus, hindi siya. Ipinanganak na bulag dahil nagkasala siya.
Hindi siya ipinanganak na bulag dahil nagkasala siya o ang mga magulang niya. Nangyari yon para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa Kanya. So, ito sa kwento na to na nabulag itong lalaki na to, ang purpose pala ay para isa siya sa maging example ng pagpapagaling ni Lord sa lupa noon ng mga may karamdaman. Hindi ba't nagtatrabaho ang tao sa araw dahil hindi siya kakapagtrabaho sa gabi? Kaya dapat gawin natin ang ipinapagawa ng Diyos na nagpadala sa akin habang magagawa pa natin. So, ano to guys, totoo to. Dito palang warning sign na ito na habang tayo, yun katulad na nga ng sinabi ko sa una kong Bible reading na, ay sa pangatlo kong pag-Bible reading na, eto na sinabi ko nga diba doon na kaya talaga tayo binigyan pa ni Lord ng buhay dahil ito pa may chance pa tayo na lumapit sa Kanya, magbalik loob sa Kanya, tanggapin siya sa buhay natin para tanggapin natin yung inaalok niya na buhay na walang hanggan. Kasi tama siya dito sa punto na to. Hindi ba't nagtatrabaho ang tao sa araw dahil hindi siya makakapagtrabaho sa gabi? So, syempre nga naman, di ba, pagka in real life, pagpatay ka na, hindi mo na magagawa yung sinasabi mong sorry kay Lord, gusto mo pa ng chance, kasi huli na eh. Kaya dapat, gawin natin ang ipinapagawa ng Diyos na nagpadala sa akin habang magagawa pa natin. So, ito warning sign to talaga, warning sign to. Habang wala pa yung last days na sinasabi ni Lord, ito yung pagkakataon, chance na meron pa tayo habang wala pa yung the last day na sinasabi niya na huli na yung lahat para sa pagbalik loob sa Kanya. So, this is the time na siguro na makita ko natin lahat na ito yung tinutukoy ng Panginoon ng bago bumalik o pagbabalik niya sa lupa. Ayan, maging maalarma tayo, buksan natin ang puso't isipan natin. Kaya dapat gawin natin ang mga ipinapagawa ng Diyos na nagpadala sa akin habang nagagawa pa natin. O di ba? Habang kaya pa natin, habang malakas pa tayo. Sapagkat darating ang araw na hindi na natin magagawa ang ipapagawa niya. So ito na yun. Yung sinabi niya dito na hindi na natin magagawa yung ipapagawa niya. Ito na yung the last day talaga. Ito yung literal na nandyan na siya, actual na nakita mo na si Lord at nandyan na yung paghuhukom at yung tinatawag nilang judgment. Nandyan na yung judgment pero no chance ka na. Wala ka ng chance, wala ka ng pagkakataon na sabihin mo kay Lord na Lord, gusto ko pang bumawi sa'yo. Gusto ko pa na gusto ko nang tanggapin yung inaalok mo. At sasabihin sa'yo literal ni Lord na hindi mo na pwedeng tanggapin dahil wala na, huli na. Yung pagkakataon at pag-asa na binigay ko sa'yo na bubuhay ka, hindi mo to ginawa. So, ito yon. So, thankful tayo. Nakikita natin, nababasa natin to. So, nasa sa akin na lang kung gagawin ko to sa buhay ko. Maglalakad ako sa mga nababasa ko. Hindi ko sinabing perpekto ako bilang tagasunod ni Lord. Pero ito yung way ni Lord na hindi mo kailangan maging perpekto pero magsusumikap ka, ipapakita mo kay Lord na nagsusumikap ka, na makilala mo siya at mapalapit ka sa pangako na sinasabi niya. So, next tayo. Habang ako ay nasa mundong ito, ako ang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga tao. Pagkasabi niya nito, dumura siya sa lupa. Gumawa ng putik mula sa dura at ipinahid niya sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa paliguan ng Siloam at maghilamos ka roon. Ang ibig sabihin ng Siloam ay sinugo. Pumunta nga roon ang bulag at naghilamos. Nang bumalik siya ay nakakita na siya.
Dahil dito ay nagtanong nga ng mga kapitbahay niya at iba pang mga nakakita sa kanya nung namamalimos pa siya. Sinabi nila, hindi ba siya ang dating nakaupo at namamalimos? Sinabi ng iba, siya nga. Pero sinabi nga ng iba, hindi, kamukha lang niya yun. Kaya ang lalaki na mismo ang nagsabi, ako nga iyon. Paano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mga mata ko at sinabi, pumunta ka sa paliguan ng Siloam at maghilamos ka. Kaya pumunta ako roon at naghilamos at pagkatapos ay nakakita na ako. Nagtanong ang mga tao, nasan na siya? Sumagot ang lalaki, hindi ko po alam. Inimbestigahan ng mga Pariseo ang pagpapagaling. So, eto na, naging na siya. Pero kung titingnan mo rin na, every time na magpapagaling si Lord at magpapagaling siya sa panahon noon, ano yung totoong nakapapagaling sa mga tao? Ano yung totoong nagpapagaling sa kanila sa kanilang mga karamdaman? Alam mo kung anong totoong nagpapagaling sa kanila? Yung faithful nila kay Lord, yung pagtitiwala nila at paniniwala nila na sila ay gagaling. So, dahil sa faith nila, nag-faith sila, nagtiwala sila sa Panginoon, yun yung nagpagaling sa kanila. At yun ang susi sa lahat ng mga tao na kailangan mo lang magtiwala, magbago, yung paniniwala mo sa Panginoon ay buong buo, yung hindi ka nagdadalawang isip. Kagaya ng ginawa na ito ng lalaki na ito na bulag, na hindi siya nagdalawang isip, buong puso niyang tinanggap sa puso niya. At yun ang gusto ng Panginoon, tanggapin mo siya ng buong buo sa puso mo. Yun ang gusto ni Lord, tanggapin ko siya ng buong buo sa puso ko. At hindi ako nagdadalawang isip na maglakad papunta sa Kanya at makamit yung mga sinasabi niya. So, dito na tayo kasi inimbestigahan na siya ng mga Pariseo. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw noon ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at pinagaling ang bulag. Kaya tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita at sinabi ng lalaki, nilagyan ni Jesus sa putik ang mga mata ko, nagilamos ako at pagkatapos ay nakakita na ako. Sinabi ng ilang Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong gumawa nito, dahil hindi niya sinusunod ang utos tungkol sa araw ng pamamahinga. Pero sinabi naman ng iba, kung makasalanan siya, paano siya makakagawa ng ganitong himala? Hindi magkasundo ang mga opinyon niya tungkol kay Jesus. So, ito parang nagkakaroon na rin ng meron na di ba? Merong mga tao na patuloy na naniniwala kay Lord. Tulad neto. May tao ng panahon ni Lord na naniniwala kasi sinasabi nila, o nga no, paano makakagawa ng mabuting isang tao kung siya ay makasalanan? So, ang makakagawa lang nito ay napaka-perfectong tao at mabuting tao na makakagawa siya ng himala. So, dito pa lang nakikita nila na sobrang powerful na yung si Lord, si Jesus Christ na bumaba sa lupa ay powerful talaga. May naniniwala na siya ay Diyos talaga, pero marami pa ring mga tao na hindi naniniwala. So, balik tayo, no? Yan, tama yan na meron pa ring mga naniniwala at may hindi naniniwala. So, 17. Kaya tinanong ulit ng mga Pariseo ang dating bulag, ano ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling kanya. Sumagot naman ang lalaki, isa po siyang propeta. Diba, ito patotoo na yung bulag. Totoo yung sinabi ni Lord kanina na itong taong bulag na ito ginamit siya upang maging isang patotoo. Pero itong patotoo na to parang ang literal na bulag dito yung mga Pariseo, hindi yung mga yung mga pinagaling ng Panginoon yung bulag yung mga Pariseo parang sila yung bulag, hindi yung pinagaling ni Lord na bulag. Sila yung literal na bulag kasi hindi nila nakikita
na itong bulag na ito, example na ng pagpapala at katotohanan, kadakilaan ni Lord. Hindi na to nakita ng mga Pariseo. Kumbaga, ito, sabi pa rin nila na, pero ayaw pa rin nilang maniwala ng mga pinuno ng mga Hudyo na siya ang dating bulag na ngayon ay nakakita na. Kaya pinatawag nila ang mga magulang niya at tinanong, anak niyo ba ito? Sabi, totoo bang ipinanganak siyang bulag? Bakit nakakita na siya ngayon? Sumagot ang mga magulang, anak nga po namin siya at ipinanganak nga siyang bulag. Pero hindi namin alam kung paano siya nakakita at kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na lang po ang tanungin ninyo. Nasa tamang edad na siya at kaya na niyang sumagot para sa sarili niya. Ito ang sinabi ng mga magulang ng lalaki dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. So, may mga sa panahon ni Jesus Christ, may mga tao pa rin pala na nananaig yung siguro ito pag nakaramdam sila ng takot dahil nga tao sila, sa pagiging tao tinalikuran din nila si Lord sapagkat napagkasunduan ng mga pinuno ng mga Hudyo na ang sino mang kilala kay Jesus bilang Kristo ay hindi tatanggapin sa sambahan nila. So ito, tinalikuran nila si Lord dahil may patakaran ng panahon ng mga tao na kung sino man ang tatangkilik kay Jesus Kristo ay hindi natatanggapin sa simbahan. Kaya ganito ang isinagot ng mga magulang. Nasa tamang edad na siya na lang po ang tanungin ninyo. So, niligtas ng mga magulang ng bulag yung sarili na para hindi sila mapahamak. Pero, mali ito Hindi nila tinulungan si Lord sa kwento. Parang binaliwala nila si Lord at hindi rin sila nanalig sa Panginoon. Kaya mas pinili nila yung makamundong buhay kaysa sa totoong buhay na nagbibigay. Kaya pinatawag nila ulit ang dating bulag at sinabi sa kanya, sumumpa ka sa harap ng Diyos na sasabihin mo ang totoo. Alam naming makasalanan ng taong iyon. Sumagot ang lalaki. Hindi ko po alam kung makasalanan siya o hindi. Ang alam ko lang ay dati akong bulag pero nakakakita na ngayon. So itong bulag na nagbinigyan ni Lord ng milagro. Alam mo yun, yung may kapansanan siya, may karamdaman siya. Nakita niya lang yung sarili niya na napaka-bless niya kasi napaka-bless niya dahil binigyan siya ng Panginoon ng pag-asa na makakita. So, ito napakaganda na sinagot ng bulag Sumagot lang yung bata kasi yung tao na to nung tinanong siya ng mga Pariseo. Sumagot ang lalaki, hindi ko po alam kung makasalanan siya o hindi. Ang alam ko lang ay dati akong bulag pero nakakakita na siya ngayon. Tinanong pa nila ang lalaki, ano ang ginawa niya sa'yo? Paano kanya pinagaling? Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo pero ayaw naman ninyong maniwala. Bakit gusto ninyong marinig ulit ang sagot ko? Gusto po ba ninyong maging mga tagasunod niya? Kaya nagalit sila at ininsulto ang lalaki. Sinabi nila, tagasunod ka niya pero kami ay mga tagasunod ni Moises. Alam naming nagsalita ang Diyos kay Moises, pero ang taong iyon ay hindi namin alam kung saan nanggaling. Sumagot ang lalaki, iyan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling, pero pinagaling niya. Yan nga po ang nagkakapagtaka. Hindi nyo alam kung saan siya nanggaling, pero pinagaling niya ang mata ko. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, pero ang sino mang may takot sa Diyos at gumagawa ng kanyang kalooban ay pakikinggan niya. Kailan may wala pa tayong narinig na may taong nakapagpagaling ng taong ipinanganak ng bulag. Kung hindi nanggaling sa Diyos ang taong iyon, hindi niya magagawa ang himalang ito. So, ito.
Yan, napatotoo na siya, di ba? Na yung mga patotoo na sinasample dito, pero wala, bulag pa rin talaga yung mga Pariseo. Kasi ito na yun eh. Lahat ng clues, lahat ng words na gusto nilang marinig para maniwala sila, pinakita na dito sa kwento na to. Sumagot ang mga pinunong mga Hudyo, ipinanganak kang makasalanan at ang lakas ng loob mo ngayon na pangaralan kami. At ipinagbawalan nila siyang pumasok sa sambahan nila. So, ito na. Hindi nila matanggap yung kamalian nila eh. Nisip lang nila tama sila. Tsaka tama din yung lalaki. Hindi niya magagawang himalang ito kung hindi siya nagmumula sa Diyos eh, di ba? Tama nga naman. Mama, ito madami sa'yo. So, pause muna tayo dito. Balik ulit tayo dito sa kwentong ito. So, hanggang dito na lang. So, 'di ba? Napakaganda pa rin ng sinasabi ni Lord about sa kaligtasan at pangako niya na buhay na walang hanggan sa atin, at yung mga patotoo pa lang ng panahon ni Lord ay pinapakita na rin at inahayag na sa kanila, ngunit sila tong ayaw mamulat sa katotohanan. So, ating panalangin ngayon, Panginoon, please make me quick to listen today. Show me how to love others sincerely and practically change the way I approach people by replacing my anger and frustration with grace, empathy, and understanding. Fill me with your peace and love so that my attitude and action reflect your characters. In Jesus' name, Amen. So, napakagandang panalangin ito para sa sarili, na Panginoon, tulungan niyo po ako pakinggan niyo po ako sa mga oras na ito. Ipakita niyo po sa akin kung paano magmahal at magkaroon ng pakikisama at magbago ng pakikitungo sa iba. Baguhin ang aking pag-uugali tulad ng pagiging magalitin, iba pa, at maging maunawain sa aking kapwa at matutong mahalin ang aking kapwa sa aking pag-uugali na pinapakita, na magiging pag-uugali na dapat kong ipakita sa aking kapwa upang maging maganda akong example para sa Panginoon, at makita nila sa akin, makita nila sa pag-uugali ko ang Panginoon. Patuloy, napakaganda ng word na ito para sa bawat isa, at prayer na makita natin kung gaano ka-special ang love at ang pagmamahal ng Panginoon para sa bawat isa. So, dito na lamang tayo, at maraming salamat sa oras na ito at panahon at pagkakataon na tayo patuloy pa rin nabubuhay at may pag-asang mabuhay sa buhay na ito upang magbago at makamtan ang kapayapaan ng bawat isa at sanlibutan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. No, dinadakila ka namin, pinapupurihan ka namin sa matamis at na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.